May mga damdamin na pigilan man nating maramdaman at pigilan man nating bigyan ng sakatuparan, hindi natin nagagawa. Dahil kung minsan, mas nagugustuhan natin ang lipad ng luwalhating dala ng maling pagnanasa kesa sa tama na dapat ginagawa natin. Bakit nga ba may mga bagay na wala tayong kontrol? At bakit nga ba ang mga bagay na yun pa ang kinapapahamak o kinakapahamak ng ating mga sarili? Kayo ba, may naramdaman na ba kayo na hindi nyo nagawang pigilan kahit alam nyo na ito ang dapat sana'y tamang gawin? Nako, isa na namang pagbibigay ng hilig ng katawan ang ating babasahin ngayong araw na ito. Isang kwento na pinadala sa atin ni Javier. Huwag na nating patagalin at eto na ang ating tampok na kwento sa araw na to. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. May mga bagay sa mundo na hindi na dapat natin pang itinatanong at hindi na dapat natin pang inuusisa. Tulad na lang na may mga damdaming hindi na dapat natin pa bigyan ng kalayaan. Kaya lang, minsan, sa tindi ng ating nararamdaman, mas nananaig talaga ang tawag ng laman. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo at sa mga bumubuo ng inyong programa. Ilang beses ko pong pinag-isipan kung isusulat ko ba itong aking karanasan. Una, hindi po ako marunong magsulat. Pangalawa, hindi po ako sigurado kung magugustuhan ba ito ng inyong mga tagapakinig at tagapanood. Sinubukan ko lang naman na mag-send sa iyo, Mama Mia. Ikaw na po sana ang bahala dito sa sulat ko. Kung may pagkakamali man, kung may mga hindi pwede dito sa iyong programa, ikaw na lang po sana ang bahalang magtanggal noon. Basta, ang alam ko, isusulat ko ang nararamdaman ko at ang mga pinagdaanan ko. Ang pinakamahirap sa pagiging project consultant ay yung bigla-bigla ka na lang na kailangang umalis. Magpapack ka ng mga gamit, magpapaalam ka sa iyong mahal sa buhay o kasintahan, at iiwanan ang buhay mo sa Maynila para magtrabaho sa isang lugar na madalas hindi mo naman alam ang pasikot-sikot. At madalas pa nga, wala kang kakilalang nanduroon. Mama Mia, itago niyo na lamang po sana ako sa pangalang Javier. Medyo malayo po yan sa tunay kong pangalan, pero pangalan po yan ng pinsan kong Yumao. Ang pinsan ko na siyang kakampi ko sa halos lahat ng bagay. 34 years old na po ako, Mama Mia. And halos 12 years na po ako na nagtatrabaho sa construction industry. Pero ngayon lang ako inassign sa Baguio para pamunuan ang isang high-end residential project. 3 buwan ng kontrata ko, 3 buwang malayo kay Denise. Ang partner, kasintahan at live-in ko ng mahigit 5 taon. Mama Mia, kung ang pagkatao ko ang ating pag-uusapan, kilala po ako sa pagiging introvert. Tahimik, mahilig mapag-isa. Pero professional naman ako at hindi marunong makipaglandian kahit sa simpleng mga biruan lamang.
Mama Mia, lagi po akong sinusubukan noon ng mga naging kasamahan ko sa trabaho. Minsan, tinutukso-tukso lang nila ako sa ibang mga babae. Pero syempre, hindi ko pinapatulan. Lagi ko silang pinapaalalahanan na meron akong kasintahan na laging naghihintay sa aking pag-uwi. Kaya naman, Mama Mia, magmula nga nung sinasaway ko ang mga tumutukso-tukso sa akin, ay tinagurian na po nila akong masyadong strikto at seryoso. Sabi nga nila, "Uy, seryoso yan. Hindi yan pwedeng biruin ng mga flirting-flirting. Hindi mo mapapabali ang prinsipyo niyan." Yan ang tingin ng karamihan sa akin. Mama Mia, kahit ganun ako, hindi naman ibig sabihin noon ay exempted na ako sa tukso. Hindi naman ibig sabihin noon na wala ng pagkakataon na nagiging marupok ako. Lalo na kapag ang tukso ay dumarating sa isang anyong hinding-hindi mo inaasahan. Sa unang araw ko po sa Baguio ay maaga akong dumating sa site ng aming project. Maulap noon ang kalangitan. Maliwanag, oo, pero medyo malamlam. Yung tipong ang lamig ay hindi lang sa balat, kundi tumutupok din maging sa iyong pakiramdam. Pinakilala agad ako ng senior architect sa buong local team. May mga foremen, engineers, at isang property liaison na itago natin sa pangalang Aryan. Pagkarinig ko pa lang sa pangalan niya, Mama Mia, ay natigilan ako saglit. Aryan. Parang may kakaibang dating ang pangalan na yun sa akin. Parang sosyal. Parang anak mayaman. Pero hindi siya anak mayaman. Nung una ko po siyang masilayan ay naka-denim jeans siya na high waist. Fit na fit sa hugis ng kaniyang magandang balakang. Ang blouse naman niya ay kulay krema. Medyo hapit din sa bandang may dibdib dahil may kalakihan po ang hinaharap niya. Morenang kayumanggi ang kaniyang kulay. Maliit ang kaniyang mukha. Chinita ang kaniyang mga mata pero hindi naman siya mestisa. Yung tipong alam mong galing sa mainit na probinsya pero kita mo pa rin sa itsura niya na bakas na may pinag-aralan at may class na uri ng babae. Nakapusod ang medyo may kahabaan niyang itim na buhok at walang kahit na anong makeup sa mukha. Siguro lip tint lang ata ang nilagay niya sa labi niya. Hindi kasi yon masyadong mapula. Mapink-pink pa nga ang kulay nito. Pero ang dating niya sa akin, kahit simpleng-simple lang siya kung tutuusin, ay hayop talaga, Mama Mia. Napakalakas ng kaniyang dating. Good morning, Sir Javier. Ako po si Aryan. I'll be your contact here for permits, vendor coordination, and logistics. Pero kung may iba ka pang mga kailangan, pwede mo naman akong lapitan dahil medyo sanay na ako sa lugar na ito. Mama Mia, kung may kakaibang dating ang kanyang postura at itsura, ay lalong-lalo na ang boses niya. Nung nagsalita siya, pakiramdam ko ay may hagod ng lambing. May hagod ng kakaibang lamig ang boses niya. Para siyang DJ sa radyo. Malamig, pino, at may halong paos sa huling pantig ng kanyang mga salita. Hindi ko alam kung sinasadya
o ganun lang talaga ang boses niya at ganun lang talaga siyang magsalita. Pakiramdam ko, Mama Mia, kontroladong kontrolado niya ang kaniyang boses. Pakiramdam ko, kontroladong kontrolado niya ang bawat salitang lumalabas sa kaniyang bibig. Hawak niya noon ang isang clipboard habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Kitang-kita ko ang pagiging professional niya. Hindi siya mahiyain. Hindi siya yung tipong mahinhin na nagpapakipot. May tapang ang kaniyang mga pananalita na animoy professional talaga. Pero pakiramdam ko, ang mga galaw naman niya ay may lambing na tila ba inaanyayahan ako sa isang sayaw na kaming dalawa lang ang nakakarinig ng musika. Salamat, Aryan. Sagot ko. Mukhang maaasahan talaga kita dito. First time ko kasi dito sa Baguio. Ngumiti siya. Well, maaasahan mo naman talaga ako, sir. Pero depende pa rin yon sa hinihingi mo. Mama Mia, ang ngiting yon, hindi ko alam kung sinadya ba talaga na may panganib na dating o ako lang ang nag-iisip ng ganon. Para po siyang nanghahamon ng hindi derechahan. Tanghali noong unang araw ko sa Baguio ay umulan ng bahagya. Nagpalipas kami ng lunch sa loob ng field office. May maliit na coffee table, iilang upuan at isang pader na binutas para maging bintana. Ako ay nagkakape habang sinusuri ko ang floor plan ng project namin. Lumapit siya sa akin. May hawak na Tupperware na may nilalamang adobong baboy. Kumain ka na ba, sir? Hindi pa masyado. Nabisi agad ako eh. Pero okay lang ako. Gusto mo bang tikman to? Alok niya. Luto ko yan. Hindi ako magaling masyadong magluto pero baka naman makalusot na sa panlasa mo. Tumawa ako, Mama Mia. Hindi dahil sa biro, kundi dahil nakaramdam ako ng pagkailang sa sitwasyon naming dalawa. Unang-una, iba ang dating sa akin nung tanong niyang, gusto mong tikman to? Ang dinig ko kasi, gusto mong tikman ako. Hindi ko ugaling tumanggap ng pagkain mula sa mga taong hindi ko kakilala. Pero ewan ko ba? Siguro baka dahil sa tinig niya? Baka dahil sa lamig ng Baguio? O baka dahil kinailangan ko lang talaga ng koneksyon doon dahil wala naman akong masyadong kakilala. Tinanggap ko yung inaalok niyang adobo. Tinikman ko. At oo nga, masarap, Mama Mia. Asawa mo siguro ang masaya sa pagluluto mo, no? Biro ko habang ngumunguya ng napakalambot niyang adobong baboy. Hindi siya agad sumagot sa sinabi ko. Tumitig muna siya sa labas at para bang binibilang kung ilang patak ng ulan ang dumako sa may lupa. Wala na kaming ugnayan, sir. Sagot niya. Ako na lang palagi sa kusina para may ibang iniisip. Yun ang gusto ko eh. Kahit hindi ako marunong magluto, inuubos ko ang oras ko sa kusina para naman makapag-isip-isip. Biglang tumahimik ang paligid. Parang yung patak ng ulan sa bubong ang nagsalita sa aming dalawa. Kasi sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko po inasahan ang sagot niya. Palangiti kasi si Aryan, kaya akala ko masaya ang buhay may asawa niya. Paano ko nalaman na may asawa na siya? Yung kanyang kamay kasi kahit walang suot na singsing,
ay may marka naman na may singsing na nakasuot doon. At doon nga nagsimulang gumapang sa akin ang isang tanong, Mama Mia. Bakit ang isang katulad ni Aryan ay binabaliwala ng asawa niya? At bakit parang may kakaiba kong koneksyon na naramdaman para sa kanya? Hindi dahil sa maganda niyang mukha, kundi dahil sa lungkot na alam kong dalang-dala o dala-dala ng kaniyang puso. Hindi ko inaasahan na sa unang araw pa lang ng trabaho ko sa Baguio ay may mabubuong koneksyon sa pagitan naming dalawa ni Aryan na hindi ko maipaliwanag. Ang mga sumunod na araw ay naging pareho at pamilyar. Gising ng alas 7 ng umaga, on-site na dapat ng alas 8, tapos inspection, coordination meetings, at project reporting. Pero ang naging inaabangan ko na lang sa bawat araw ko ay yung eksaktong oras na darating si Aryan sa field office namin. Simple lang talaga siya kung manamit. Walang kaarte-arte. Jeans at blouse tapos naka-sneakers lang lagi. Pero sa bawat hakbang niya ay may tinatagong kumpiyansa. Para bang alam niya kung ano ang epekto niya sa mga tao sa kanyang paligid. Pero hindi niya yon ginagamit sa panunukso. Natural lang talaga ang lahat sa kanya. Walang pilit. Pero para sa lalaking katulad ko, hindi pwedeng hindi ko yon mapansin, Mama Mia. Sa tuwing papasok siya, diretsyo siya kaagad sa desk niya. Ilalapag ang clipboard, tapos makikipagkwentuhan sa foreman habang pinapacheck ang material deliveries. Pero sa mga segundo ng katahimikan, may mga pagkakataon na sigurado akong hindi ko lang ini-imagine. Na may mga pagkakataon na tumitingin siya sa akin. Hindi lang basta tingin, Mama Mia, kundi yung parang nanunuya. Yung parang may gustong iparamdam sa akin pero hindi naman niya sinasabi o baka hindi niya talaga magawang sabihin. Hanggang isang hapon, pareho kaming dalawa na naiwan sa site. Naabutan ko siyang nakatayo sa storage area ng mga samples ng tiles. Ako ay nagpapacheck ng mga sukat. Siya naman ay tila nagre-review noon ng mga listahan. Aryan, hindi ka pa ba uuwi? Nagkatinginan kaming dalawa. Hindi siya agad sumagot. Ilang saglit pa ay ngumiti siya sa akin. Ikaw rin naman, nandito pa rin nagtatrabaho pa rin. Tumango ako. Aryan, taga rito ka ba sa Baguio? Hindi naman. Pero lagi akong bumabalik dito. Bakit? May binabalikan ka ba rito sa Baguio? Family? Love life? Casual kong tanong, kahit ang totoo ay balak ko lang naman talagang mang-usisa. Wala na, sagot niya. Habang marahang inaayos ang mga tile samples sa shelf. Ako na lang, mas tahimik. Tumahimik kaming pareho sa sagot niyang yun. Pero sa katahimikan na yun, naroon ang ingay ng mga tanong. Sino ba talaga si Aryan? Bakit parang puno siya ng kalungkutan? At bakit siya parang puno ng pangungulila? At bakit sa bawat kilos niya, para ako ay hinahamon ng isang damdamin na estranghero sa akin? Ikaw, tanong niya bigla, may asawa ka na ba? Kasi wala akong nakitang marka sa daliri mo. Walang marka ng singsing. Hindi pa asawa, fiancé pa lang.
Sagot ko. Matagal na kami. Mag-live-in partner na nga kami pero hindi pa rin kami sigurado kung kailan ang kasal. Lagi kasing nauurong sa dami ng ginagawa namin. Ano? Bakit mo naman inuurong? Hindi mo ba siya mahal? Tanong niya. Sa pagkakatanong na yun ay nakatitig na siya sa akin, Mama Mia. Mahal ko. Sagot ko. Pero, tanong naman niya na tila ba naghihintay ng aking paliwanag. Napalunok ako, Mama Mia, at sa unang pagkakataon ay naging honest po ako sa sarili ko, pati na rin sa ibang tao. Never pa po akong may sinabihan ng totoo. Tanging kay Aryan ko lamang nasabi ito. Ewan, pero parang may kulang eh. O baka ako lang talaga tong problema. Sagot ko. Minsan, yung kulang, hindi mo mararamdaman kung hindi ka mapapalayo. Sagot naman niya. Ganun ba talaga yun? Tanong ko. Kahit alam kong may tinutumbok siyang malalim, kahit alam ko na hindi na lang ang tungkol sa fiancé ko at sa relasyon namin ang aming pinag-uusapan, kundi patungkol na rin yun sa relasyon na meron siya. Oo, sagot niya. Minsan kailangan mong mailayo para malaman kung sino ang hinahanap mo tuwing gabi. Pagkatapos noon ay tumayo siya ng tuwid at sa unang pagkakataon, Mama Mia, ay lumapit siya sa akin. Hindi naman masyadong malapit, hindi naman na halos magkadikit na ang katawan namin sa isa't isa. Pero sapat na ang lapit namin para maramdaman ko ang init ng katawan niya kahit malamig na malamig ang simoy ng hangin sa Baguio. Kape mamaya, may dala akong kaping barako. Hindi ako nakasagot kaagad. Parang nanlalambot noon ang tuhod ko. Para kasing ang kaniyang boses ay pumapasok sa loob ng kalamnan ko. Sige, sabi ko. Pero kapilang ha? Dagdag ko pa bilang biro. Hindi siya tumawa pero ngumiti siya. Depende kung paano mo iinumin ang kape. Matalinghagang salita pero nginitian ko na lamang. Ewan ko, Mama Mia, pero parang nagkaroon po kami ng tahimik na kasunduan sa mga panahon na yun. Bandang 8:00 ng gabi, dumaan ako sa quarters ni Aryan. Maliit lang yun. Isang kama, mesa, at kusina. Amoy brewed coffee at cinnamon. Naka-jacket siya. Nakalugay ang mahaba niyang buhok at naka-shorts. Wala pa rin siyang suot-suot na makeup. Pero hindi ako nagrereklamo. Dahil kahit na hindi ako sanay sa mga babaeng walang makeup sa Maynila, ay kitang-kita ko pa rin naman ang kagandahan ni Aryan sa ganung itsura. Wow, sabi ko. Parang hindi barako to ah. Parang may halong magic. Barako na may oat milk yan. At konting cinnamon. Sagot niya sabay tawa. Pampatanggal ng antok pero pampasarap ng gabi. Umupo ako sa sahig ng kaniyang quarters. Isinandal ang likod sa wall habang tinatanggap ang mainit na tasa. Nakaupo siya sa kama at nakadipa ang mga paa. Kalmado siyang nagmamasid sa akin. Alam mo, Sir Javier, panimula niya pero natigilan. Ano yun? Wala. Gusto ko lang sabihin na minsan, hindi lang kape ang nagpapainit sa katawan ng tao. Napatingin ako sa kaniya, Mama Mia. Inaarok ko ang mga mata niya kung tama ba ang intindi ko sa ibig niyang sabihin. Laban na ba agad to? Aryan, mahina akong sambit. Alam nating dalawang malito, di ba?
Alam mo ba kung ano ang mas mali? Tumayo siya at lumapit sa harapan ko. Yung magsisinungaling ka sa nararamdaman mo. Tumigil siya sa tapat ko, Mama Mia, at pinatong ang kanyang tasa sa maliit na lamiseta. Tiningnan niya ako ng diretsyo. Wala akong nasabi. Kinuha niya ang tasa ko at inilapag din yun sa may lamiseta. Yumuko siya sa harapan ko. At bago ko pa man maisip kung lalabanan ko ba o hindi ang aking damdamin, ay naramdaman ko na lamang ang mga labi niya sa mga labi ko. Mainit, mabagal, marahan. Parang sinasalubong ako ng malamig na hangin habang nilalamon ng init ang loob ng katawan ko. Kinuha niya ang kamay ko at inilagay yun sa kanyang bewang. Hindi ako gumalaw pero siya ang unang naglapit ng kanyang sarili sa akin. Umupo siya sa kandungan ko nang nakaharap sa akin mismo, Mama Mia. Huwag kang mag-alala, bulong niya sa tenga ko. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Mama Mia, iniisip ko noon na dapat hindi pwede to. Iniisip ko noon na hindi ko dapat gawin to dahil may isang Denise na naghihintay sa akin. Kaya lang, gaya ng karamihan ng mga naging letter sender mo, ang katawan ko po ay hindi na sumusunod sa isip ko. Mainit ang mga labi ni Aryan kahit malamig ang hangin sa loob ng quarters niya. Ang halik niya ay mainit at nang-aakit. Ngunit hindi ito padalos-dalos. Parang may tanong sa bawat dampi ng kaniyang mga labi sa akin. Parang may tanong at parang binibigyan ako ng pagkakataon na umalis at itulak siya. Gusto mo ba talaga to? Papayag ka na lang ba na mawala tayo sa gabing ito? Kahit isang gabi lang? Yun ang mga tanong na pumasok sa isipan ko. Nasa kandungan ko pa rin siya. Magkadikit ang aming mga katawan sa pamamagitan lamang ng manipis niyang damit at suot kong long sleeves. Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin na tinanggal na pala niya ang suot-suot niyang jacket kanina. Kaya ramdam ko ang mabilis niyang paghinga. Ramdam niya ang tibok ng puso ko na para bang bumabasag na sa katahimikan ng gabi. Hindi ako agad gumante ng halik. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil natakot ako na baka kapag sinimulan ko, ay hindi ko na maaari pang atrasan ito. Kaya lang, Mama Mia, sa bawat hagod ng labi niya, dumating sa puntong hindi ko na talaga kinaya pa. Hinawakan ko na ang kanyang mukha, tumitig ako sa mga mata niya at nagtanong, sigurado ka ba talaga? Hindi siya sumagot. Sa halip ay kinuha niya ang kamay ko at dinala yun sa kanyang dibdib. Mama Mia, nung dumampi ang palad ko sa init ng kanyang balat, naramdaman kong napakalambot nito. Banayad ang pagtaas baba ng kanyang dibdib sa bawat paghinga niya. Ang haplos na yun, ang siyang naging hudyat para tuluyan ng sumabog lahat ng pagpipigil ko sa katawan ko. Huwag kang matakot. Isipin mo na lang, takas natin ang mundong ito dahil may mundo tayo na pareho nating iniwan. Pero ngayong gabi, tayo na lang munang dalawa. Wala na munang ibang tao. Tayo lang sa maliit nating mundo. Magkatapos niyang sabihin yun, ay siya tumayo mula sa kandungan ko at dahan-dahang lumayo. Habang papunta siya sa maliit na aparador sa gilid, ay hinubad na niya unti-unti ang kanyang suot. Mama Mia, pagharap niya sa akin ay halos wala na siyang suot.
Pagkatapos ay dahan-dahan siyang humakbang palapit sa akin. Ako din naman ay parang hinihila ng alon patungo sa gitna ng karagatan ng tukso. Tumayo rin ako at dahan-dahan ding naglakad palapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang bewang. Pumulong ako. Kapag natanggal na ang huling saplot mo, wala nang balikan ito. Ngumiti siya. Alam ko. Ninala ko siya sa kaniyang kama. Hindi kami nagmamadali. Parang pareho naming gustong namnamin ang bawat segundo at bawat sandali. Mama Mia, dahan-dahan ang bawat kilos naming dalawa. Na tila ba inaalala ang bawat bahagi ng katawan ng isa't isa. Na tila ba minememorize ang mga yon. Na tila ba nagpapakilala na dalagat binata sa isa't isa. Sa bawat haplos ko, sa bawat hagod ko, ay tanging ungol lang ang naririnig mula sa kanya at pagtawag niya sa pangalan ko ng paulit-ulit. Mababa ang kanyang tinig na halos hindi na marinig. Ako naman nung mga panahon na yon ay tuluyan ko nang nakalimutan ang tungkol sa aking naiwan sa Maynila. Tuluyan ko nang nakalimutan na hindi pala ako ang tipo ng lalaking madaling madala sa tukso. Na hindi pala ako ang tipo ng lalaking madaling makipag-ulayaw sa iba. Ako ang tipo ng lalaki na malakas ang self-control. Pero kahit pala gaano kalakas ang self-control mo, ay hindi mo pa rin pala maiiwasan na gawin ang mga bagay na inakala mo dating imposibleng magagawa mo. Dati-rati, Mama Mia, naiisip ko na yung mga lalaking hindi nakakapagpigil ay yung mga lalaking mahihina ang loob, yung mga lalaking mahihina ang utak, walang self-control. Pero nung dumating si Aryan, nung naging isa kaming dalawa, dun ko napatunayan na magkakaroon ka lang pala ng self-control sa mga taong hindi ka attracted. Sa mga taong in the first place ay hindi mo gusto. Pero kapag nasa harap mo na ang isang taong gustong-gusto mo, ang isang taong hinahanap-hanap ng katawan mo, ay hindi mo rin pala mapipigilan ang sarili mo. Hanggang sa tuluyan na ngang nawalan ng saplot ang mga katawan naming dalawa ni Aryan. Tinanong ko siya ulit kung sigurado ba siya. Nakatitig lamang siya sa akin. Pagkatapos ay siniil ulit ako ng halik. Hindi ko na kailangan na tanungin siya ulit. Kaya Mama Mia, sa walang pag-aalinlangan ay pinag-isa ko ang katawan naming dalawa. Hindi na mapakali noon si Aryan. Tahimik lamang kami. Dahil alam namin na merong mga ibang nagtatrabaho na nasa kabilang quarters lang din. Kahit na lumalangit-ngit ang kama, ay pinili namin na ituloy pa rin ang aming ginagawa pero dahan-dahan. At nang sabay na nga naming maabot ang sukdulan, ay nagyakapan kami ng mahigpit. Walang salita. Wala ring mga namutawing pangako mula sa aming mga labi. Ang meron lang ay isang gabi ng paglilimos ng init at ng damdaming matagal na naming itinago. Matapos ang lahat ay tumagilid siya at yumakap siya sa akin. Kapag umalis ka, wag mong iwan lahat dito, ha? Anong gusto mong dalhin ko? Gusto kong bit-bit mo yung pakiramdam mo ngayong gabi. Yung pakiramdam mo kanina habang magkaisa tayong dalawa.
Kinabukasan, maaga akong nagising. Mas maaga pa kaysa sa alarm clock ko. Tulog pa si Aryan. Nakaunan siya sa braso ko, nakatalikod, pero yakap ko pa rin siya. Parang ayaw kong bumitaw sa kanya. Ang amoy ng kaniyang buhok, ang init ng kaniyang balat sa dibdib ko, lahat yon ay nagsisigaw ng katotohanang hindi ko dapat maramdaman. Gumapang ang guilt sa akin. Tahimik akong bumangon, dinampot ang t-shirt na suot ko at ang pantalon ko. Nagilamos ako sa maliit na lababo. Sinilip ko siya at sinilip ko muna ang labas bago ako tuluyang umalis. Payapa ang mukha niya. Walang bahid ng pagsisisi sa nangyari sa aming dalawa. Wala ring panghihinayang. Para bang ang dating sa kanya ay natural lang ang nangyari. Pero para sa akin, Mama Mia, para po akong nabiyak sa gitna. Dahil kahit maniwala kayo man o sa hindi po talaga ako sanay na gumagawa ng mga ganong bagay. Sinilip ko muna ang ibang quarters. Nung nasiguro kong tahimik pa ang lahat ay tsaka ako pumasok sa quarters ko at naghanda. Pagdating ko sa site ay tahimik lang ako. Dire-diretso sa trabaho. Ang bawat palakpak ng helmet, bawat lagitik ng metal scaffold, at bawat utos sa foreman ay para lang matabunan ang bulong sa isip ko. Anong gagawin mo ngayon, Javier? Dumating si Aryan bandang 9:00 ng umaga sa site. Nakasuot siya ng fitted blouse at itim na slacks. Maayos, profesional ang datingan. Walang bahid sa mga nangyari sa aming dalawa nung nakaraang gabi. Hindi kami nag-usap. Hindi rin naman siya lumapit sa akin. Pero nung nagkatinginan kami, kahit 1 segundo lang, sapat na yon para masabi namin sa pagitan ng aming mga mata ang lahat. Tandaan mo yung nangyari, pero magkunwari tayong walang nangyari sa atin. Habang nagmi-meeting kami para sa weekly progress ay katabi ko siya. Nakalapat ang siko niya sa mesa. Minsan, sinasadya niyang ipatong ang daliri niya malapit sa akin. Hindi kami nag-uusap, pero ang balat namin ay halos magkadikit na. Parang may sariling isip ang katawan ko. Napapatitig ako sa kanya kahit pilit kong ibaling ang atensyon ko sa floor plan. Tapos bigla siyang bumulong habang may kinokorekan akong detalye sa blueprint. Naalala mo pa ba ang amoy kagabi? Natigilan ako, Mama Mia. Hindi ko siya tiningnan dahil may ibang mga taong nandoon. At hindi ko rin siya sinagot. Bagkus ay inoobserbahan ko kung meron bang nakarinig sa bulong niyang yun. Pero wala naman pong gumalaw. Wala namang nagkaroon ng kakaibang reaksyon kaya siguro ako lang talagang nakarinig sa bulong na yun. Mama Mia, nang gabing yun, pagkatapos ng trabaho ay nag-video call kami ng girlfriend kong si Denise. Nasa sofa siya sa kondo namin sa Maynila. Fresh from the shower, nakapambahay lamang. Ngumingiti siya habang kinukwento niya sa akin ang mga plano tungkol sa kasal. Saan daw ang venue, sino-sino ang mga imbitado, at kung ilan ang gagawin naming abay. Pero ako, para akong wala sa sarili. Wala ako sa tawag na yon. Lumulutang ako at may ibang babae na pumapasok sa alaala ko. May ibang balat na iniisip kong hinahaplos ko sa pagkakataong yon. May ibang labi ang nananatili sa bibig ko. Javier, okay ka lang ba? Biglang tanong ni Denise sa akin. Oo naman babe, okay lang ako. Medyo pagod lang siguro. Alam mo, kahit malayo ka, gusto kong malaman mong mahal na mahal kita ha, Javier? Kumirot ang puso ko.
Hindi lang dahil sa guilt, kundi sa katotohanang may binabaliwala akong babae na hindi naman nagkulang ng pagmamahal sa akin. Mahal din kita, sagot ko. Pero habang sinasambit ko sa kanya ang mga salitang yon, si Aryan ang naaalala ko. Nakahiga, nakapikit, pawisan at umuungol sa tenga ko. Habang sinasabi ang gusto kong ako lang muna. Tinapos ko na ang tawag na yun at nagkunwari na lang akong pagod. Pero ang totoo, pagod naman talaga ako. Hindi ang katawan ko, kundi ang isip at damdamin ko. Sa mga sumunod na araw, ganun at ganun pa rin. Kunyari ay walang namagitan sa amin. Kunyari ay trabaho lang ang lahat. Pero ang mga titig niya sa akin, matagal, malamlam at puno ng mga hindi niya masabing paanyaya. Minsang nagkaipit ng ulan at traffic sa site, sabay kaming naiwan sa material storage. Dumidilim na, tahimik ang paligid. Nasa magkabilang dulo kami ng maliit na kwartong yun. Tumingin siya sa akin. Tahimik. Lumapit ako at walang salita. Hinawakan niya ang palad ko. Pinagdikit niya ang aming mga daliri. Dahan-dahan. Sapat lang para maramdaman ang kuryente sa pagitan ng aming mga balat. Dalhin mo ako sa quarters mo, bulong niya. Bakit? Tanong ko. Kasi namimiss na kita. Ayoko nang palampasin pa tong gabing to. Mama Mia, sa ikalawang pagkakataon, hindi ko ulit napigilan ang sarili ko. Walang pagkukunwari, pagkasarado pa lang ng pinto ng quarters ko ay hinalikan ko na siya kaagad. Halos wasakin ko na ang suot niya habang hinuhubad ito dahil sa sobrang pananabik. Gaya niya ay miss ko na rin ang katawan niya. Siya rin ay gigil na gigil naman sa akin. Mama Mia, hindi kami nagsayang ng oras at sandali. Agad naming tinikman ang isa't isa. Agad naming pinakawala ng init na aming nararamdaman. Nasa loob kami ng quarters ko. Dahil medyo malaki yun kaysa sa quarters niya, ay mas maraming spasyo ang aming mga galaw. Pagkatapos namin, Mama Mia, pagkatapos naming lasapin ang bawat bahagi ng katawan ng isa't isa, ay dahan-dahang lumabas si Aryan sa quarters ko. Ilang araw na ang lumipas mula nung huling gabi naming magkasama ni Aryan sa loob ng quarters ko. Pero hindi na siya umiiwas. Hindi na rin ako lumalayo sa kanya. Pareho kaming natuto ng bagong paraan ng pagharap. Yung titigang punong-puno ng laman kahit nasa harap ng ibang tao. Hindi ko na napipigilan ang sarili ko at alam kong ganun din si Aryan, Mama Mia. Hindi na namin alintana na may ibang mga taong nakamasid sa amin. Pag nagkakasalubong kami sa hallway ng field office, walang salitaan. Pero sapat ang ilang segundong sulyap para malaman naming pareho kung ano ang gusto naming mangyari kinagabihan. Minsan, sabay kaming nagsasagawa ng kunyari ay surprise inspection sa upper floors ng tinatayong gusali. Naiwan kaming dalawa noon sa ikatlong palapag. Wala pa ang ibang staff, tahimik pa. Basa ng ulan ng paligid. Nakadungaw siya noon sa open window. Ako naman ay nasa likod niya. Tinatapos ang tawag sa phone ko. Pagbaba ko ng cellphone ay bigla siyang nagsalita. Alam mo ba ang pinipilit kitang iwasan sa isip ko, Javier? Nilingon ko siya. Mahinahon lang ang tono niya, pero may init sa likod ng tinig na yon. Araw-araw kitang iniisip, pero pagtapos na tayo,
Para ka na lang multo na ayaw mawala sa isipan ko. Lumapit ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong puwersa ang humihila sa akin. Kung puwersa ba ng kasalanan o ang mas malalim na halimaw sa loob kong ayaw na siyang pakawalan pa. Tumigil ako sa likod niya. Dumampi ang kamay ko sa balikat niya. Ramdam ko ang kanyang pagkabigla pero hindi naman siya umiwas. Hinawakan ko siya sa bewang. Kiniskis ko ang ilong ko sa batok niya. Nilanghap ko ang amoy ng kanyang buhok. Aryan, gusto kitang itigil. Pero hindi mo rin kaya, 'di ba? Tanong niya. Humarap siya sa akin. Nang magtama ang mga mata namin ay alam kong wala na akong kakayahan pang umatras. Hinila ko siya papunta sa silid ng temporary stock room. Bodega lang ito ng mga pintura at tools pero sarado at walang tao. Pagkasarado ko ng pinto ay agad ko siyang siniil ng halik. Kinarga ko siya at isinandal sa pader. At pagkatapos doon, Mama Mia, hindi na namin napigilan ang damdamin namin sa isa't isa. Wala kaming pakialam sa oras. Hindi namin iniisip kung may makakarinig ba sa aming dalawa. Ang mahalaga lang ay ang mga sandaling yon. Ang init na sabay naming pinapakawalan sa mundo naming hindi normal. Mama Mia, hindi namin pinalagpas ang pagkakataon na yon. Oo, may nangyari sa aming dalawa kahit sa oras ng trabaho. Paglabas namin sa stockroom ay parang walang nangyari. Pero sa hallway ay nakita namin ang assistant supervisor sa structural team. Nakatingin siya sa amin. Hindi siya nagsalita pero nakita ko ang pagkakunot ng noo niya habang sinusuri niya ang mga itsura naming dalawa ni Aryan. Pawisan kasi kami kahit na malamig ang panahon. Hindi ko alam kung may hinala na siya pero sapat na ang tingin niyang yun para maramdaman kong may bantang paparating. Pag-uwi ko ay muli akong tinawagan ng girlfriend kong si Denise. Miss na kita, babe. Bilisan mo na yung project na yan, please. Tahimik lang ako. Okay ka lang ba? Para kang laging lutang nitong mga huling araw, ah. Wala. Pagod lang talaga siguro. Pero sa loob ko, Mama Mia, alam kong ako mismo ang nagpapagod sa sarili ko. Sa kaiisip sa dalawang mundong ayaw kong parehong bitawan. Kinabukasan, inisip kong iiwasan ko na si Aryan. Pinilit ko naman pero siya ang unang lumalapit sa akin. Mamayang gabi ulit ha, sa quarters mo. Miss na kita eh, sabi niya. Wag na muna, sagot ko. Delikado na eh. Ngumiti siya na para bang sinasabi niyang alam niyang hindi ko rin mapipigilan ang sarili ko. At tama siya, Mama Mia. Pagsapit ng 10:00 ng gabi na hindi pa rin pumupunta sa quarters ko si Aryan, ay ako na mismo ang kumatok sa pintuan niya. 10:00 ng gabi, tahimik ang buong compound. Madilim, maliban sa konting ilaw na bumabakat mula sa ilaw ng street lamp sa labas. Medyo maulan, maambon. At ang tunog ng sapatos ko sa basang sementong daan patungo sa quarters ni Aryan ang maririnig sa labas. Pilit kong nilabanan ang sarili ko buong araw. Pero ang mga mata niya, ang titig na parang alam na alam niya kung paano ako buwagin, yun ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon. Pumatok ako ng marahan sa pintuan niya. Binuksan niya agad ang pinto na para bang hinihintay na niya akong dumating buong gabi. Naka-oversized shirt lang siya at alam kong wala siyang kahit na anong suot na panloob. Mama Mia, tulad ng mga nakaraang gabi, tulad ng mga nakaraang araw ng panunukso,
hindi ko pa rin napigilan ng sarili ko. At sa gabing iyon ay bigay na bigay kami sa isa't isa. Ilang beses naming narating ang langit na magkadikit ang aming katawan. Magkahalo ang aming mga laway, luha at napayakap pa siya sa akin. Ayoko ng iba. Ikaw lang ang gusto ko, Javier. Magagising ko kinabukasan, tahimik kaming pareho. Nakahiga siya, nakatingin sa kisame. Day off kasi namin nung araw na yon, kaya alam ko wala yung karamihan sa mga kasamahan namin at gumala sa labas. Ako ay nakaupo sa gilid ng kama, suot-suot ang boxers ko. Pinipilit intindihin kung ano pa ba ang natitira sa akin para sa sarili ko. Kailan ka aalis sa project? Tanong niya. Siguro 2 buwan pa. Kaya mo ba akong tiisin nang hindi mo ako hawakan sa 2 buwan na yon? Hindi ako nakasagot sa tanong niya. Tumayo siya at naglakad patungo sa akin, hubot-hubad at niyakap ako mula sa likod. Kung may dapat akong ipaglaban ngayon, ikaw yun, Javier. Mama Mia, mula ng gabing yon halos hindi ko na malaman kung alin ang totoo at alin ang pantasya. Sa tuwing nagsasara ako ng pinto ng quarters ko ay tila may sarili kaming mundo ni Aryan. Isang mundo na puno ng paghahangad ng ligaya at alapaap pero hindi dapat. Pero sa labas ng mga kwartong yon, alam ko, nararamdaman ko, may mga matang nagsisimulang magmasid. At isang araw, habang papunta ako sa bodega ng mga plano at blueprint, ay may isang lalaking biglang bumati sa akin. Ang aming structural assistant supervisor. Sir Javier, mukhang gabi-gabi kang ginaganahan sa trabaho ah. Ngumiti ako pero pilit ang ngiti na yon. Ganito talaga ako kapag may project bro. Alam mo naman. Ngunit hindi yon basta komento. May laman yon, may tono, may obserbasyon na ayaw sabihin ng diretsyo. Ingat ka lang sir ha, baka may nag-overload na sa building na to at hindi lang ang mga haligi ang guguho. Natigilan ako sa sinabi niya, napalunok ako. Ramdam kong alam niya o may hinala na siya. Naging mas matalas ang mga kilos ni Aryan. Kapag may ibang tao ay deadma siya. Pero kapag walang nakatingin ay bigla-bigla siyang lalapit sa akin. Hahawak sa braso ko. Dampi ng palad sa likod ng kamay ko at mahinang bulong sa tenga ko. Mamaya ulit ha. Kahit 1 segundo lang yun, sapat na para maghalo ang kaba at pananabik sa katawan ko. Pigil na pigil ang bawat paghinga. Parang may pader sa pagitan na gusto ko at nang hindi dapat. Pero kapag sumapit ang gabi at muling maglalapat ang aming mga katawan sa loob ng quarters, nawawala lahat ng rason sa utak ko. Gabing iyon, hindi kami nagmamadali. Pareho kaming nakaupo sa kama. Walang musika, walang TV. Tanging huni lang ng mga kuliglig at bahagyang pagpatak ng ulan ang naririnig. Aryan, panimula ako. Paano kung dumating ang araw na kailangan ko nang bumalik sa totoo kong mundo? Ngumiti siya pero bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Kaya ko naman sigurong tanggapin yon. Pero wag mo akong bitawan na parang wala akong halaga ha. Sabi niya at natahimik kaming dalawa. Lumapit siya, sinandal ang ulo sa balikat ko at yumakap. Kahit bawal man to. Bakit ganito kalalim ang nararamdaman ko para sa iyo, Javier? Kinabukasan, isang USB o flash drive ang inabot sa akin ng supervisor. Walang salita, walang ngiti, kundi isang malamig na tingin. Pagbalik ko sa quarters ko ay sinaksak ko ang flash drive na yon sa laptop ko.
isang CCTV clip. Grainy pero malinaw pa rin naman. Ako, si Aryan, magkadikit, nakaupo dun sa may stock room. Hindi kita ang lahat, pero sapat na para pagdudahan na may nangyayari dahil gumagalaw kaming dalawa. Hindi ako makahinga habang pinapanood ko yon. Kinabahan ako ng sobra. Hindi na ito larong palihim lang. May nakaamoy na, may nagmamatsyag na. At mas malala pa, hindi lang basta nakaamoy at pagmamatsyag, kundi may hawak-hawak na ebidensya. Sa sumunod na gabi ay hindi ko na balak pang puntahan si Aryan. Pero siyang dumating sa quarters ko, Mama Mia. Walang salita, tumayo lang siya sa harapan ko at nakatitig. Alam mo na, 'di ba? Tanong niya. Oo. Pero heto ako. Kasi hindi na kita kayang iwasan, Javier. Kahit masunog pa ako. Kahit malaman pa ng lahat. Pagkatapos noon ay yumakap siya ng diretso sa akin. At sa yakap na yun, walang kailangang tahasang eksena. Ramdam ng sino mang makikinig ang lagablab sa pagitan ng katawan at puso namin ni Aryan. Ramdam ang tinig na pinipigilan. Ang ungol na nasa dibdib lang at ang halik na nasa isip lang ay sumabog. 4 na gabi kaming hindi nagkikita ni Aryan. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil alam naming pareho na may mga mata nang nakatingin sa amin. Yung supervisor ay patuloy na malamig at tahimik pero laging naroroon. At ang USB na yun, hindi ko pa rin tinatapon at hindi ko binubura ang laman. Parang bala yun sa dibdib ko. Pwede akong tamaan kahit anumang oras. Ngunit ang mas mabigat pa, Mama Mia, ay may dumating sa site na hindi ko inaasahan. Linggo ng hapon, hindi ko inaasahan yon. Nakatayo ako sa opisina, abala sa mga papel, nang biglang may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, siya ang bumungad. "Surprise, babe!" Sabi niya sabay yakap sa akin. "Namiss mo ba ako, ha?" Nagulat ako pero nabawi ko yun at napangiti ako kahit pilit. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o manginginig. Dala niya ang ngiti ng isang babaeng walang kaalam-alam sa apoy na nilulunok ng lalaking mahal niya. Suot niya ang simpleng puting damit. Bitbit ang paborito naming pagkain mula Maynila. Sabi ko kasi kahit weekend lang, gusto ko na maramdaman mo pa rin ako, babe. Sabi niya. Ilang oras matapos dumating si Denise ay nakasalubong ko si Aryan sa hallway. Nagkatinginan kaming dalawa. Tahimik pero matalim ang tingin niya. Alam kong may selos sa mga tingin na yon. Hindi siya lumapit, hindi siya ngumiti pero sapat ang isang titig para banggitin ang tanong na hindi niya kailanman sinabi ng malakas. "Ganyan ka ba talaga kadaling lumamig?" Tanong niya. Tumalikod siya at hindi na hinintay ang sagot ko. At doon ko naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Ang babae na halos gabi-gabi kong hinahanap ay biglang nagmukhang estranghera na pilit kong pinapatay sa loob-loob ko. Kinagabihan ay nagyaya si Denise na kumain sa labas kasama ang ibang engineers at syempre pati rin si Aryan. Isang mesa, isang hapunan, isang eksenang napakatahimik para sa kabila ng dami ng tao. Magkatabi kami ni Denise at nasa tapat namin si Aryan. Habang tumatawa si Denise, panay ang kwento tungkol sa kasal, sa mga suppliers na nakuha niya, sa bridal gown niya. Si Aryan naman ay tahimik lang. Minsan napapangiti pero alam kong hindi yun umaabot sa kaniyang mata. Tumagal ang gabing yun. Lahat kami may papel na ginagampanan.
Pero sa ilalim ng mga yapak ng lamesa, naroon ang tensyon. Yung uri ng tensyong hindi kailanman mailalagay sa mga salita. Pag-uwi namin ni Denise sa guest quarters ay pinilit kong maging normal. Naglatag ako ng kutsyon. Siya sa kama ko, ako naman sa lapag. Babe, bulong niya habang nakahiga. Okay ka lang ba talaga? Parang hindi na ikaw lately. Sorry babe, pagod lang talaga ako. Pagod lang ba talaga o may bumabagabag sa'yo? Natahimik ako at hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Kung meron man babe, sabihin mo lang ha. Huwag mo akong lokohin habang nagsisimula pa lang tayo sa buhay na magkasama. Nilingon ko siya. Walang pagdududa sa mga mata niya. Punong-puno yun ng tiwala pero nababasa ko na parang may konting takot. Parang alam niyang may isang bagay na hindi niya alam. Tumayo siya at lumapit sa akin. Humiga siya sa tabi ko. Huwag mo akong hayaan na ako pang maging huling makaalam ha. Sabi niya at yumakap siya sa akin. Ang yakap niyang yun, naramdaman kong muli. May isang mundo akong dapat na panagutan. Pero paano kung mas gusto ko na yung isa pang mundo na pinagbabawal ng lahat sa akin? Lunes ng umaga, wala pa ang ibang staff sa site. Ako, si Denise at ilang senior engineers lang ang nandun sa field office. Inayos niya ang mga dala niyang dokumento, sample invitations, supplier list at budget tracker para sa kasal namin. Baka pwede mong silipin to babe. Masaya niyang alok sa akin. Gusto ko lang malaman kung may gusto ka pang idagdag o may gusto kang palitan. Ngumiti ako. Pilit pa rin ang ngiting yon. Tiningnan ko ang mga papel pero lutang ang isip ko. Sa kabilang dulo ng opisina ay nakita kong dumating na si Aryan. Bit-bit ang tablet at mga field reports. Nakaayos ang buhok niya. Simple ang ayos pero ang simpleng presensya niya ay parang alon ng init sa katahimikan ng aking paligid. Napatingin siya sa amin. Hindi matagal pero sapat na yun para maramdaman ko ang kurot sa dibdib ko. Habang abala si Denise sa pag-aayos ng mga papel, umilaw ang cellphone ko. Isang text message galing kay Aryan. Mamayang gabi, ayokong umiyak. Gusto lang kitang maramdaman kahit sandali. Agad kong pinatay ang screen pero huli na. Sino yan babe? Tanong ni Denise. Ngunit hindi na masaya ang tono niya. Yung supervisor ko. Tungkol lang sa deliveries ng tiles. Napatingin siya sa akin ng matagal. Tahimik siyang tumango pero alam ko na may napansin siya. Ilang oras pa ang lumipas. Nasa pantry ako at nagkakape. Tahimik, nag-iisa hanggang sa dumating si Aryan. Hindi kami nag-usap. Wala ni isang salita pero lumapit siya sa likuran ko makalipas ang ilang minuto at mahina siyang bumulong. Hindi ko na kaya ang ganito, Javier. Pagkatapos ay lumayo siya sa akin. At halos sabay ng paglayo niya ay dumating si Denise. Pumasok din sa pantry. Tumigil siya nang makita niya si Aryan papalabas. Tahimik ang buong silid, parang may makapal na usok sa pagitan nilang dalawa. Hi, unang bati ni Denise. Mahinahon pero ramdam ko ang talim sa salitang yon. Hello, sagot ni Aryan na diretso ang tingin. Kilala na kita mula sa mga kwento ni Javier. Sagot ni Denise. May bahid ng pang-uusisa. Sana naman maganda ang mga kinukwento niya sa'yo. Sagot ni Aryan na tila ba may ibig sabihin ang kaniyang mga salita. Dumating ang gabi. Magkahiwalay kami ng quarters ni Denise. Interesado pa rin namin o nirerespeto pa rin naming dalawa ang no intimacy before marriage.
Yes, Mama Mia, kahit magka-live-in na kami ni Denise noon at may nangyayari na sa amin, noong sinimulan naming planuhin ang kasal namin ay nag-usap kaming dalawa na hindi muna kami magtatabi sa kama. Naiwasan na muna namin na may mangyayari sa amin hanggang sa araw ng kasal namin. Yes, may nangyayari sa amin noon pero ewan ko ba sa trip ng girlfriend ko. Naglakad ako pa uwi sa quarters ko matapos kong maihatid si Denise sa quarters na tutuluyan niya. Tahimik ang gabi ngunit bago pa ako makapasok ay may narinig na akong katok sa likod, sa side door. Si Aryan, nakatayo. Walang kahit na anong damit. Tanging ang titig niya lang ang daladala niya na parang puno ng luha, apoy at pagnanasa. Hindi ko kayang umalis dito na hindi man lang kita nayakap ngayong gabi. Hindi siya lumapit, hindi siya humingi ng halik. Bagkus ako ang lumapit at hinawakan ko ang mga kamay niya. At sa loob ng ilang minuto ay wala kaming ginawa kundi ang hawakan ng isa't isa. Ang mga palad naming magkadikit, ang mga mata naming nagkakabit at ang hangin sa paligid na parang sumisigaw. Pagkatapos noon, Mama Mia, pagkatapos noon ay sabay kaming pumasok sa quarters ko at sabay naming pinagsaluhan ang bawal na sandali ulit. Pagkatapos ay lumabas na si Aryan sa kwarto ko. Kinabukasan habang abala si Denise sa laptop ko dahil may pinapasilip na proposal file ay may biglang nag-pop up na notification mula sa Messenger app. Hindi alam noon ni Aryan na si Denise ang may hawak ng laptop ko. Hindi ako makatulog. Iniisip ko pa rin ang nangyari sa atin kagabi. Nakita ko ang mukha ni Denise habang binabasa ang notification. Nanigas siya. Hindi agad nakapagsalita. Kinabahan ako, Mama Mia. Hanggang sa bumaling siya sa akin. Javier, sino ba talaga si Aryan sa buhay mo? Ang tanong na yun ni Denise habang hawak pa rin niya ang laptop ko ay labis na nagpakaba sa akin. Hindi ako agad nakasagot. Parang sumikip ang kwartong yun. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid. Sagutin mo ko. Staff ko, naging close lang kami dahil sa project. Professional. Professional lang ba? Pero may nangyari sa inyo kagabi? Tahimik ako. Umiling si Denise, nanginginig ang mga daliri. Gusto kong sabihin mo sa akin. Gusto mong sabihin mo sa akin kung ano ba talagang nangyayari sa inyo? May nangyayari ba talaga sa inyo habang pinaplano natin ang buhay natin, ha? Hindi pa rin ako makapagsalita pero ang katahimikan ko ay mas malakas pa kesa sa tahasan kong pag-amin. Tumayo siya. Kinuha ang cellphone niya, bag at ang envelope ng mga wedding invites na dinala niya mula pa Maynila. I'm not sure kung kilala pa kita, Javier. Pero siguradong sigurado ako sa isang bagay. Hindi ko pipilitin ang isang lalaki na gustuhin ako. Hindi ko pipilitin ang isang lalaking nasa akin nga ang katawan at presensya niya pero ang puso niya ay nasa iba na. Ilang oras akong nanatiling nakaupo. Wala na si Denise. Tinawagan ko siya pero hindi siya sumasagot sa tawag ko. Habang duwang-dahang lumalamig ay dumating si Aryan. Umalis siya, di ba? Tumango ako. Anong sabi niya? Hindi na raw niya ako kilala. Mumunta si Aryan sa tabi ko at naupo. Hindi niya ako hinawakan. Hindi siya ngumiti. Tahimik kaming nakatingin sa harap na parang dalawang taong parehong natalo sa laro na sila rin ang may gawa. Kala ko kapag nakuha na kita, titigil na ako sa pagiging magulo. Sabi niya, akala ko rin. Kinabukasan, hindi pumasok si Aryan. Walang text, walang tawag, wala ring sumasagot sa mga mensahe ko. Nakatanggap na lang ako ng email mula sa HR.
Aryan filed an immediate personal leave effective that day. Parang may tinanggal sa dibdib ko. Hindi masakit sa unang saglit pero habang tumatagal ay parang bumibigat. Isang gabi, Mama Mia, habang mag-isa ako sa quarters ko ay pinanood ko ulit yung CCTV clip mula sa USB na binigay sa akin noon ng supervisor. Sa video, ako at si Aryan, magkadikit. Kitang-kita na malkalapit ng husto ang mga katawan namin. Namiss ko si Aryan. Sobra ko siyang namiss, Mama Mia. Bago ako bumalik ng Maynila, isang maliit na kahon ang naiwan sa opisina ko. Walang pangalan, walang sulat. Pagbukas ko ay may laman. Isang ballpen na binili ko kay Aryan sa unang buwan namin sa site. Isang punit mula sa blueprint ng gusaling sabay naming tinutukan. At isang Polaroid photo. Ako nakatulog sa table habang siya ang kumukuha ata ng litratong yon. Sa likod ng litratong yon ay may nakasulat sa maliit na sulat kamay niya. Hindi ko ito binigay para maalala mo ako bilang pagkakamali. Gusto kong maalala mo ako na minsan pinili nating mahalin ang isa't isa. Aryan. Pagbalik ko sa Maynila, wala si Denise sa apartment namin. Ayon sa kapatid niya, umalis muna ng bansa si Denise para raw makapagbakasyon at mag-isip-isip. Wala akong lakas para habulin siya. Hindi dahil ayoko, Mama Mia, kundi dahil hindi ko alam kung ako pa ba ang karapat-dapat na maging asawa ng isang babaeng tapat kung magmahal. Sa uling tingin ko sa salamin ng CR sa airport ay nakita ko ang sarili ko. Hindi ko na rin kilala. Mama Mia, sa ngayon, halos mag-6 na taon na ang lumipas. Hindi ko na muli pang nakita si Aryan. Si Denise din, nabalitaan ko na pumirmi na siya sa ibang bansa at ngayon ay may fiancé na rin siya at nagpaplano na ng kasal nilang dalawa. Habang ako naman ay narito, naiiwan na mag-isa. Aminin ko sa inyo, Mama Mia, si Aryan pa rin ang hanap-hanap ng puso ko't damdamin. Pero hindi ko na rin siya hinanap pa. Dahil alam ko na isang pagkakamali ang namagitan sa amin. At alam ko rin, Mama Mia, na kung talagang nakatadhana kami sa isa't isa, pagtatagpuin ang aming mga landas. Kung hindi man, ibig sabihin noon, hindi talaga kami ang nakatadhana sa isa't isa. Minsan, ang mga bawal na relasyong gaya ng sa amin ni Aryan ay hindi kailangang tapusin sa iskandalo, iyakan o sisihan. Minsan, kailangan lang silang hayaang matulog sa tahimik na sulok ng alaala. Kahit hindi na kami nagkita pang muli na Aryan, pero sa tuwing umuulan sa hapon, sa tuwing may taong ngumiti nang may lungkot sa mga mata ay naaalala ko siya. At hindi bilang pagkakamali, kundi bilang isang babaeng nagturo sa akin na dapat hindi ka basta-basta nagsisettle. Dahil kung hindi dumating si Aryan sa buhay ko ng maaga, sigurado akong mas malaki pang pagsisisi namin kung natuloy ang kasal naming dalawa ni Denise tapos hindi naman pala kami ang nararapat sa isa't isa. Hindi ko alam kung maiintindihan niyo ang ibig kong sabihin noon, Mama Mia. Pero sana nga ay intindihin niyo muna ang naging sitwasyon ko bago niyo ako tuluyang husgahan. Hanggang dito na lamang. Lubos na nagpapasalamat. Javier. O diba? Grabe ang kwento ni Javier. May kasalang hindi natuloy. Well, para sa akin lang to ha, huwag kayong basher dyan. Para sa akin, totoo naman ang tinura niya na kumbaga naging instrumento si Aryan para malaman nilang dalawa na
hindi sila karapat-dapat sa isa't isa. I mean, si Denise at si Javier, na hindi sila ang para sa isa't isa. Minsan kasi, masyado na tayong komportable sa bahay. Sa buhay na meron tayo. Kaya akala natin, yun na ang para sa atin. Hindi na tayo naghahanap ng mas. Hindi na natin tinatanong ang sarili natin kung totoong masaya. Basta komportable, yun na yun, 'di ba? Ang ending, hindi naman pala yun ang dapat na sa atin. Ang nakakalungkot lang ay kinailangan mo pa talagang saktan si Denise para malaman mo na hindi kayo nararapat sa isa't isa. Pwede naman na nung minahal mo si Aryan, nung unang may nangyari sa inyo ay nakipaghiwalay ka na kay Denise. Pero alam ko rin na hindi madaling gawin yon. Kaya para sa akin, ang tunay na winner sa kwentong ito ay si Denise na ikakasal na sa kaniyang fiancéng dayuhan. O diba? Tulad ng nangyari kay LJ Reyes. Oh, alam ko, napanood nyo ba yung vlog ni Yen Santos? Ganon. Sabi dati, diba? Nagbagyo lang sila as a friend. As friends. Pero ang totoo, sila na pala. So, tingnan nyo. Ang karma talaga, para talagang boomerang ngayon. Kapag kung ano yung tinapon mo, babalik at babalik talaga sa'yo. Hindi ko sinasabi na kakarmahin kayo ganun, pero yun talagang mangyayari. At ang mas nakakatakot pa, kapag mas matagal ang karma, piyadong mas masakit yun kasi may baon na yung interes. Ganun ang paniniwala ko. Ewan ko na lang sa inyo. Anyways, maraming salamat Javier. Hangad ko ang tuluyan mong paghilom at sana makahanap ka na nga ng totoo mong kaligayahan. Pwedeng sa piling ng isang tao o pwede ring wala. Sa piling mo, mag-isa mo, ganon. Pwede ka namang lumigaya ng mag-isa. Thank you so much sa pag-share mo ng iyong medyo may kahabaan din namang kwento. At sa lahat ng mga nanonood ngayon, maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa kwentong ito ni Javier. Nawa po ay kayo'y na-inspired at kung na-inspired man kayo, please huwag kayong mag-hesitate na mag-click ng subscribe button. Kung hindi pa po kayo subscriber, sorry. At i-click ang notification bell para lagi kayong na-update sa tuwing meron tayong bagong upload dito sa ating channel. Hello ako sa ating mga members! Maraming salamat po sa inyong pagpapamember. Hi ako kay Gimaras Girl. Hello rin ako kay Angeline Puaso. Maraming salamat din kay Maureen Tugab, kay Gail Easy. Hello rin kay Mila Raduban at kay Freaky. Maraming thank you. Siya nga pala si Freaky ay nag-send sa atin ng super chat. Ayan, maraming salamat. At sa inyong lahat na nakikinig, thank you so much. Special mention ako dun sa ating mga suki. Sandali. Ating hello ako kay Sally Buma. Ana Wong! Hi Ana Wong. Maraming salamat. Kay Mila Raduban. Si Mila Raduban pala yung nag-send sa atin ng super thanks. Maraming thank you. Sir Reynaldo De Vera, maraming salamat sa iyo. Roslyn Caraballo, kay Ma'am Judith McGovern, Gladys Bakbak, Marvy Montesilio, at sa lahat ng nakikinig sa atin, Virgil Lopez, Margie Flores, maraming salamat po. Sa mga hindi pa natin subscriber, please do subscribe at tulungan niyo po ako na ma-reach ang ating pangarap for this year na makaabot tayo ng 100,000 subscribers. Sana kahit lumapit man lang. Dahil medyo mahirap yung 100,000 subscribers. Pero pilitin pa rin natin. Why not? As of recording this video, meron na po tayong 75,086 subscribers. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga merong kwento dyan ng kanilang sariling buhay, alam nyo na ang drill, email lamang po mamamia.cdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat at mag-ingat kayo dahil mahal ko kayo. Love you. Bye!